Viva la Virgen! Kapayapaan, mga kamanlalakbay. Ako po muli si Father Nante Tolentino, ang rektor ng Pambansang Dambana ng Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Narito ulit tayo sa ating podcast na Pueblo Amante de Maria, ang bayang sumisinta sa mahal na Birhen. At babalik po tayo muli sa Birhen ng Manaoag. Kasama po natin dito si Father JP. Hello Father, na cute! Viva la Virgen, kapayapaan ho sa inyo. Kamusta ho kayo, kamanlalakbay? Welcome ho sa ating Saturday Habit, ang Pueblo Amante de Maria. Ako po ulit si Father JP Buenafe, isa ho sa mga Assistant Parish Priest sa Antipolo Cathedral. At kasama rin ho natin sa episode nito, Father Nante, syempre, ang pinagpipitagan. Sabi nga natin ay Octa Research ng mga shrines sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Mga kaibigan, mga kamanlalakbay, Brother Kendrick Ivan Panganiban. Brother Ivan. Hello, Brother Ivan. Hello po. Viva la Virgen po. Kapayapaan po sa ating lahat. Naku po, mabuti naman po. Buti po hindi na po umuulan. Ayan. Amen. Tawagin na natin ang Parish Priest. Nakasama natin nung isang Sabado. Balik ho tayo. Alan Lopez, OP. Hello, Father Alan. Hello po. Viva la Virgen. Kapayapaan po sa ating lahat. Father Nante, Father JP, Father Ivan. Kumusta po kayong lahat? At sa ating mga kamanlalakbay, kumusta po kayo? Father, malapit na fiesta sa inyo. Pwede ba makikain dyan? Opo, punta po kayo. Ang sarap makikain sa fiesta kapag lalo na sa mga sa Basilica, sa probinsya, di ba? Maraming pagkain. May lechon. Advance Happy Fiesta po. Ngayon po, nasa second episode na tayo ng tungkol sa Birhen ng Manaoag sa Pangasinan. At salamat sa mga viewers po natin nung isang linggo na talaga namang tuwang-tuwa sila kasi marami talagang deboto ng ang Birhen ng Manaoag. Ngayon naman, Father, ano po pag-uusapan natin tungkol sa Birhen ng Manaoag? Father JP? Inisip ko kasi yung lechon, tupig. Pag pumunta ho tayo dyan, ano? Tama. Ayan. Gutom ka ba? Opo. Ito na po, medyo technical na ho yung sabihin natin, tatanong natin kay Father Alan, ano ho. Tatanong ho ulit natin, ano ho, naitanong naman na to nung first episode sa Manaoag, ano ho, itatanong ho ulit natin kay Father para ho sa mga kamanlalakbay ho natin na nanonood ngayon. Father Alan, ano ho bang adjustment ho ang ginawa ninyo ngayon sa lalo na higit sa pandemya? Alam, pabago-bago ho ang community quarantine natin, ano ho, tapos ngayon mag-fiesta pa kayo. Alam natin pag fiesta sa Manaoag talagang makulay, ng selebrasyon, ano ho bang mga adjustments ho na ginawa ninyo ngayong pandemic? Okay po. Ngayon po panahon ng pandemic, since last year ay nag-calibrate na po tayo, no, na inaangkop po natin yung ating practices sa guidelines ng IATF. Una po, lagi tayo nakipag-ugnayan sa ating LGU dito sa Manaoag. At ganoon din po sa kapulisan, lagi po tayo nakipag-ugnayan dyan para po kung ano man yung ating activities na nangyari sa loob ng simbahan ay alam po nila. Sa harapan po ng simbahan, doon pa lang po meron na po tayong mga guard para yung mga papasok po ng simbahan ay pipirma po muna ng contact tracing, kukunan po sila ng temperature, yung isa-isa po yun. At sila po pinapasok sa simbahan, meron din po mga guide, no? Meron po mga marker doon. Sinisigurado po natin na may social distancing, sila naka-face mask, naka-face shield. At kung marami po kasing dumarating, ano, lalo po ngayong kapistahan, meron din po tayong mga upuan na nakahanda hanggang sa labas po ng simbahan, sa patio ng simbahan, meron po dyan. At doon po sa magilid din na meron din po roon. So naglagay din po tayo ng mga monitor, big screen, TV monitors sa iba't ibang side ng simbahan para kahit hindi po sila nilagaan makita yung loob ay nakikita po, naman po nila. At ganoon din po ating mga sound system. Ito po yung mga technical, pinagandaan din po natin. Naglagay po tayo ng provision para siguraduhin po na pagpunta na rito ay malinaw na mapapakinggan at masasaksihan pa rin po kung ano yung nangyayari sa loob ng ating simbahan. Yan po yung mga preparation natin dito, no? Sa loob. Congrats, Father, sa Fiesta Advance. Happy Fiesta po at sana talagang mapagdiwang natin
ng masaya kahit may pandemya ang fiesta ng Birhen Manawag. Father, hindi po ba minor basilica yan? Kailan po na-declare na minor basilica yung tahanan ng Birhen ng Manawag? Yung formal declaration po ay naganap po February 17, 2015, no? Ilang taon na rin po nakalipas, 5 years na, 6 years na. So, noong taon pong yun ay na-declare tayo bilang minor basilica sa tulong po, no, pagpupursige ng ating minamahal at butihing Arsobispo Socrates Villegas, no? Siya po talaga yung nagsumikap na tayo maging basilica. Maraming salamat po, Bishop. Opo, naalala nga po namin yun noong pong special episode po namin kay Archbishop Villegas po noong pong Assumption of Mary, di ba? Father Nante, Father JP. Yes. Nakwento po niya yung parang connected po yung kanyang personal na storya ng debosyon sa Mahal na Birhen sa naging gawain po sa Minor Basilica po ng Manawag. Napakalaking bagay po para sa simbahan po, no? Ano ba ang importance nun, Brother Ivan, pag naging basilica? Diba po, naalala po natin, ang isa po dapat po nating maalalahanin sa Basilica po ay parang ito na po yung isa sa mga kilala po na historical churches po sa ating pong bansa. Kumbaga, pumapangalawa po sa katedral sa isa pong diocese. So, kumbaga po, kung sa lugar po ng Pangasinan, sa lalawigan po ng Pangasinan, meron pong katedral po sa Dagupan, kumbaga, in the rank of honor, kasunod po nito yun pong minor basilica doon po sa lugar na yon. Kaya considered po as the second after the cathedral po ang simbahan ng Manawag. Thank you, Brother Ivan. Father Alan, simula po nung declaration ng minor basilica, may nagbago po ba sa structure, sa pamamalakad, sa liturgy ng basilica, Father? Isa po sa mga iniisip ng tao na dahil minor basilica kayo, no? Katupo na mataas na honor, pero pwede po natin isipin na dahil tayo ay naging minor basilica, marami rin pong responsibilidad, no, na nakakabit doon sa pagiging minor basilica. Una na po ay yung lalo pang pasiglahin yung liturgical celebration sa simbahan. Kasi po, isa po sa tiningnan para maging minor basilica ay yung kanyang cultural and spiritual significance dito sa lugar nito, sa Pangasinan. Ito po yung isang pagpapahayag na ang simbahan ng Manawag ay malaki ang naging ambag sa paglago ng tao culturally and spiritually. Kaya po, pinapanatili po natin na talagang tuloy-tuloy po ang selebrasyon ng panalangin at kami po blessed sapagkat nakatouch po dito sa Basilica ay ang aming novitiate. Meron po mga novicio, mga seminarista na nakatulong po at sinisigurado na kung ano man yung mga hinihiling ng mga tao, marami po kasi naghuhulog ng padasal ay maibigay po sa talaga po magampanan, no, sa pamagitan ng aming pagdarasal. So yun po yung prayer, lalo pa po natin pinapaigting. At syempre, dito po sa Manawag, napakarami pong tao na nagsisindi ng kandila, no? Para pong naging minor basilica, bago po nag-pandemic, nung in-observe namin, mas dumami po yung dagsa ng tao, no? At nakatulong din po syempre yung accessibility na nagkaroon po ng T-Plex, no? Na kalsada. T-Plex. Kasi yung mga bumibisita, pagka pupunta rito, natutuwa rin sila, sinasabi na, bilis na from Manila to Pangasinan, no? Nagkaroon ng highway, nakatulong din po yun, no? Malaking blessing din po yun. So, ayun po, sa liturgy, siyempre po yung paglilingkod natin sa mga mahihirap, dito po sa Manawag ay sinisikap po natin na palakasin po yung ating Ministry and Social Services na napakarami po, no? Napakarami pong ministry under ng Ministry ng Social Services, no? Meron po tayong Ministry for the Poor. Dito po sa Manawag, meron po tayong clinic, meron po tayong nurses. Wow. Yung mga tao pong patuloy na hinihingi ng tulong, kahit paano po nakapag-abot po tayo ng tulong sa gamot,
pangangailangan nila. At iba po mga serbisyo, no, na sinasagawa natin. Father, ano po pinakasimbolo ng minor basilica? Pag pumunta kami diyan, ano po yung makikita namin para sabi, ay, minor basilica to. Ayun. Meron po bang dinagdag sa structure, sa design? Structure. Ito pong ngayon po na kami rin po i-declare na tinatawag na under kami ng National Cultural Treasure, no? Tinuturing na National Cultural Treasure ang Minor Basilica. Ibig sabihin po hindi kami basta-basta pwedeng magdagdag o mag-alis na kung anumang istruktura na walang permiso sa ating pamahalaan. Pero mula po nung naging Minor Basilica to, meron po mga signs na tanda nito yung Minor Basilica, no? Meron pong umbrella doon sa may altar na sinisimbolo ng relasyon natin sa Vatican, sa Rome. May kulay na yellow and red, no? Meron pong special bell doon sa may altar. Hindi po sinisimbolo na ito'y basilica. Meron pong bakanteng upuan para sa ating Santo Papa. Wala pong upo. Bawal umupo. Pero napakaganda po ng upuan, walang umuupo, yun po'y simbolo. At kung sakaling pupunta ang Papa, para po sa kanya, hindi siya upo. No? Nagkaroon din po sa may harapan ng simbahan ng struktura, yung cross keys, no? Ng Pope. Yun, sa may harapan nakabigit po rin. Dati wala yun, nilagay po yun. No? So meron pa talagang mga simbolo, Brother Ivan. At ito po ay required by law doon po sa norms po ng granting the title of a minor basilica. Ang pangalan po noon ay Domus Ecclesiae noong 1989. Yun po ang nagtatakda po na ito pong mga bagay po na to. Yung umbrella po, ang tawag po nila ay umbraculum. Tapos yun naman pong bell, ang tawag po ay tintinabulum. So yung pong dalawang yun nandun po. At ayun nga pong paggamit po nung crossed keys ni St. Peter. Tanda nga po na ito po ay Papal Church, simbahan po ng Santo Papa. Kaya napakasarap talagang pumunta sa Manaoag, ano? Opo. Brother JP, pwede na ba tayong pumunta sa share? Sabi niyo napakasarap pumunta sa Manaoag, ano ho? Makikita ho natin yan sa sa magiging sharer ho natin sa kanyang pagpabahagi. Ano bang karanasan niya sa Our Lady of Manaoag mismo sa Minor Basilica? Tatawagin na ho natin si Brother Franz para sa ating sharer. Brother Franz, pasok. Pasok. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat. Maraming salamat po kay Father Alan, kay Brother Ivan, kay Father Nante at kay Father JP sa isa na namang napakaganda at makabuluhang kwentuhan, no, tungkol sa Basilica of Our Lady of Manaoag. No, ang dami pa rin pala talagang taong pumupunta doon at natutunan natin, no, yung ano nga ba yung pagiging kahulugan ng pagiging kanyang Basilica of Our Lady of Manaoag. Ngayon po, no, sa ating parte ng ating podcast na ito, may makakasama tayo na isang solemnly professed Dominican, no, na magbabahagi sa atin ng kanyang karanasan, no, tungkol sa kanyang pagdedebosyon sa ating mahal na ina. Huwag na natin patagalin pa, no? Ito'y kaklase daw, no, ng ating isa sa mga pinakamagagaling na author sa buong Pilipinas, ni Brother Kendrick Ivan Panganiban, si Fray Wilhelm Bonyon, OP. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo. Fray Wilhelm. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo lahat. Kamusta po sa mga kamanlalakbay natin dyan? Ayan, no? Saan po kayo nag-stay ngayon pala, Brother Wilhelm? Currently assigned po ako ngayon sa Santo Domingo Church, Quezon City. Dito po sa convent ng Santo Domingo. Nandiyan po kayo sa convent, no? Okay po. Pero deboto po kayo ng Our Lady of the Holy Rosary ng Manaoag. Ako po ay taga Manaoag, Pangasinan. Taga Manaoag po. Mula pagkabata, deboto na po ako ng Mahal na Birhen Apo Bakit. Simula pa po nung inyong pagkabata, no, hanggang ngayon, no, ano po pagkakilala niyo sa kanya, sa ating mahal na ina? Ang pinaka-vivid na pagkakilala ko sa
Mahal na Birhen ng Manaoag is isang nanay, no? Kapag tumitingin ka sa image ni Mama Mary mula dun sa baba, may kita mo yung parang nanay na tumitingin sa'yo, no? At kung pumunta ka naman dun sa likod, di ba mayroong veneration area, meron yung humahawak ka sa likod niya na parang nagsasabi ka ng mga hiling mo, di ba? Na parang nanay na pag may hiling ka, inakalbit mo yung damit, sinasabi mo na, Mama, ito po yung hiling ko. Parang ganun lagi yung parang treatment ko sa kanya. At yun yung nakagisnan na sinasabi rin ng mga magulang ko sa akin. On how to have that devotion to Mama Mary na parang iabot mo to kay Jesus yung aking dasal, yung aking hiling. Talagang nanay na nanay, no? Meron po ba kayong personal na karanasan na pwede nyo pong ibahagi sa ating mga kamanlalakbay na talagang naramdaman nyo no, sa inyong buhay ang mahal na ina? Siguro yung sa pamilya ko, no? Nagkaroon kami ng financial problems sa family namin na parang supposed to be, I will not be enrolled anymore in the Catholic school, no? At nilipat na ako sa public school. So lahat ng mga kapatid ko no nag-aral sa private school na sa Catholic school sa Letran Manaoag. Pero nung nagka-problema, nagkautang yung father ko sa bangko at lumobo na pabayaan namin. So parang simula nung parang nagka-problema na rin sa relasyon nilang ni mama at papa. So nung mga panahon na yun, din yung panahon na pumasok ako sa pagsaserve sa simbahan bilang sakristan. At doon ko naramdaman na nung pumasok ako na parang ginaid yung family ko to go through with that crisis, no, that struggle or problem with our family. And we are able to overcome it kasi nagkaroon ng solusyon sa problema, umayos yung aming relasyon sa isa't isa. Mas naging close pa nga kami at mas inalagaan namin yung isa't isa dahil dun. Lahat kami naging volunteer pa ng simbahan, nag-serve sa simbahan. So, malaking bagay sa amin yung pagiging close sa Our Lady of Manaoag po. Wow, talagang sa inyong buhay, no, naramdaman nyo at naranasan siya. Ngayon po, nandyan kayo ngayon sa bukasyon, no, ng pagiging isang Dominikano, no? Meron din ba kayong pagkakataon, no, na inyong naramdaman din ang mahal na ina na kumilos sa inyo? Alam nyo, kahit malapit ako sa Birhen ng Lanaban ngayon, no, nasa Santo Domingo Church, Quezon City ako. Pero pag umuwi ako, it seems like parang a renewal for me nung aking vocation, nung aking tawag. Kasi alam niyo po, sa amin po ni Brother Bruno Cadore, yung dating Master of the Order namin. Sabi niya po sa akin nung nalaman niya ako'y taga Manaoag, na isang Dominican, sabi niya, so you are from Manaoag, from the Virgin who calls, but no one answers. So parang minsan lang kasi may pumasok sa pagpapari dun sa aming bayan. Kaya parang the Virgin who calls but no one answers, but it reminds me of the call that I had, no, yung naramdaman kong pagtawag niya sa akin simula nung sakristan ako, na simula nung mga na ipakilala sa akin yung mga paring Dominikano, yung mga inspirasyon na binigay nila, yung galing ng preaching nila. So si Mama Mary mismo yung naging tulay para sa aking pagpasok sa Dominican at pinakilala niya sa akin itong mga brothers ko ngayon. So yun po yung aking connection sa kanya at parang it's a renewal whenever I go home. Na parang pinapaalala sa amin na dito nag-umpisa yung tawag mo. At nung novitiate po, nung naging ako yung novisyo, ganun din ang tawag sa novitiate. Sa novitiate po namin ay DNA, no? Dominican Novitiate of the Annunciation. So doon po nilalagay yung aming identity as Dominicans, yung aming tawag, no? Doon sa Birhen na tumatawag, sinasabi na, halika, sundin mo, follow him, no? Do whatever he tells you. Yun po. Wow. Viva la Virgen. Napakaganda po ng inyong karanasan no, sa Birhen ng Manaoag. No, talagang ang mahal na Birhen no, sa lahat ng mga pagkakataon ng ating buhay, no, siya yung nanay no, na madali nating lapitan, lagi tayong sinasamahan at hindi tayo iniiwan sa lahat ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan. No, ngayon po no, mga kamanlalakbay, no, sa pagbabahagi ni Fray Wilhelm no ng kanyang karanasan sa mahal na Birhen, no, yun yung dapat din nating laging maalala at maisa puso, no, na meron tayong isang ina na nandyan lang para sa atin, tumatawag sa atin, no, na magdadala sa atin
sa kabutihan at sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Binabalik po natin kayo ngayon sa ating mga podcasters, no? Kay Father Alan, kay Father Nante, Father JP, Brother Ivan sa pagpapatuloy ng ating podcast ngayong sa episode na ito. Maraming salamat po Brother Wilhelm sa inyong pagbabahagi. Viva la Virgen, kapayapaan. Viva la Virgen po. Viva la Virgen! Maraming salamat kay Brother Wilhelm. Yan palagay ko pinakamagandang sagot sa tawag ng mahal na Birhen ng Manawag. Yung magpari ka, yung magmadre ka, yung ialay mo ang iyong sarili sa Panginoon at sa simbahan. Thank you, brother. Sana maging pari ka na kaagad. Yes. Nako, maraming salamat po sa aking butihing kaklase. Father Ivan, ano bang gusto mong tanungin kay Father Alan tungkol sa kanilang Basilica Minore? Kanina po nabanggit po ni Father Alan ang ating pong basilika po ay hindi lang po basta basilika, ito rin po ay national cultural treasure. Kumbaga hindi po ito kinikilala lang ng ating simbahan, kundi kinikilala din po ito ng ating pong pamahalaan, ng cultural agency po ng ating pong bansa. Actually po meron po akong binungkal po sa aking library kanina, ito po 'yon. Regalo po sa akin yung pong The Dominicans of Manawag. Ang ganda po ng libro na to nila Father Alan. Nandito po ata kayo, Father. May picture po kayo kanina na ito ko po dito. Ang isang napansin ko po dito, meron po ditong parang decree. Yan. Yung decree po na galing po sa National Museum. Ang tanong ko po ay, ano po ba yung meron po sa simbahan po ng Manawag kaya ito po ay kinilala po bilang isang national cultural treasure po? Dito po sa Pangasinan, ang tawag nga na rito sa simbahan ng Manawag kasi nire-rate na minsan yung mga tourist spot. Kung saan nagtatalo, di ko alam sa alam. Mas marami pa ata kayong bisita kaysa sa 100 Islands ng Pangasinan. Kung maraming cultural treasure sa buong Pangasinan, no? Ibig sabihin, maraming magandang tanawin, maraming mga lugar na pinupuntahan, pinapasyalan ng ating mga kababayan, Pilipino at galing sa iba't ibang bansa. Di ko alam kung tamang sabihin. Meron kasi sila tinatawag dito na, ano ba yan? Parang religious tourism. Meron medical tourism. Parang nauugnay na ang pagbisit, sabi kanina ni Father Nante, from Baguio, usually pupunta sa Baguio yung mga turista, di ba? Tapos bababa, from Baguio, tapos dadaan sa Manawag. Pupunta naman sa mga beaches ng Pangasinan, mga turista, tapos dadaan din sa Manawag. So, ang Manawag ay malaki ang ambag, no, sa paglinang ng katauhan, no, ng mga Pilipino, paghubog ng ating kultura. Bahagi na ng ating kulturang Pilipino dahil kung gano'n ang practices ng mga Pinoy na tuwing dadaan, pwede silang pupunta sa Pangasinan, sa Baguio, sa Norte, dadaan sila sa Manawag para magkaugnay yung dalawa at walang masama roon, na yung buhay nating kultural ay napupuno rin ng ating buhay espiritual magkasama. Kaya nakita ito palagi ko ng ating pamahalaan na cultural treasure din ang isang lugar na religious. Kung saan ang mga tao pupunta rito dahil meron silang kakaibang religious experience, no, nababago ang buhay, no. Sabi nga ni Bishop Sok, ang taong pupunta sa Manawag hindi pwedeng umalis na dati pa rin, no. Merong bago sa iyo pag dumaan ka rito. So, nakita ko palagi ko ng ating pamahalaan yung kahalagahan nito na ang simbahan nito ng Manawag ay napakalaki ang idinulot sa pagbuo ng katauhan ng Pilipino, no, ng ating bayan, no. Ang sabi nga dito, kung wala ang simbahan ng Manawag, wala rin tong buong town ng Manawag, no. Wala rin nasabi, walang gaanong pupuntahan. Pero dahil nandito ang Manawag, may tawag ka kanina dito, lalo pagka Holy Week, lalo Holy Thursday, all roads leads to Manawag. No? Yun ang sinasabi ng mga tao sa buong Pangasinan. Lahat ng kalsada, mga tao lalo sa Holy Thursday,
papunta sa Manawag, no? So, sambayanan yung nagdiriwang at bahagi na ng kultura mula pagkabata na lumalaki ang isang Pangasinense, no? Kasama na sa kanyang pagkatao yung pagbisita sa Manawag, nakaukit na yan, no? At sa bayan din, ano? Bawat meron tayong tinatawag ditong tuwing buwan ng Mayo, lahat ay nagpapasalamat sa Manawag, iba't ibang simbahan. Misa de Gracia ng tawag. So kahit yung mga taga-Tarlac at iba't ibang mga parokya, pupunta rito, kasama yung kailangan mga parishioners, bus-bus yan, no? Jeep-jeep yan. No? Yung iba naman malapit, tricycle yan. No? Yung malalayo, nagpo-provide pa yung ating provincial government ng bus para yung i-transport yung mga taga-Pangasinan patungo sa Manawag. So makikita natin na talagang bumuo yung mahal na Birheng Maria, yung simbahan ng kultura sa sambayanan. No? Ganun kahalaga yung presensya ng ating simbahan dito. At kaya Amen, Father. Hindi mo pwede talagang ihiwalay ang Manawag sa bayan ng Manawag. Totoo. At merong bayan ng Manawag dahil sa mahal na Birhen. Amen? Amen. Father JP, meron ka bang tatanong kay Father tungkol sa mga ginagawa nila ngayon sa Minor Basilica? Father, di ba, tinuruan ho tayo ni Brother Ivan na dapat ang shrines, ang basilica bilang hindi lang sentro ng pang-spiritual na aktibidad, activities, kundi ito rin ay maging sentro ng charity, di ba, ng acts of charity. Yes. Father Alan, nasabi niyo na ho kanina ng pahapyaw, meron ho ba kayong mga programs para sa charity, lalo tigit ngayon hong pandemya, na maraming nangangailangan? Ano ho ba yung mga programa ng Minor Basilica? Isa sa mga talaga na-appreciate din ng marami nating mga parishioners, mga kababayan, kamanlalakbay, ay yung ating mga medical missions, no? Ngayon nga lang hindi tayo makapag-medical mission na magagather ng maraming tao. Pero nung before pandemic, several medical missions in a year, marami tayong kapartner na nagbibigay niyan. But nonetheless, tumutulong pa rin sila in other ways, no? Katulad ng community pantry, nagkaroon tayo niyan. And then this coming celebration sa September 5, sa next ngayong piyesta, no? Sa ngayong piyesta. Nung September 5, kay kapistahan ni Mother Teresa of Calcutta, meron tayong community pantry. And then this piyesta, meron din tayo niyan na ginagawa natin. Dito sa Pangasinan, sa pamumuno ng ating Arsobispo, ay meron tayong moving tawag dito, lugaw na nakasakay sa tricycle o sa tawag dito, kolong-kolong na tawag nila ron yung bisikleta lang na bukas pero merong sidecar, no? Opo. Sinasakay natin mga kaldero ron, iniikot natin sa mga lugar-lugar. Pero mahirap kasi mag-gather ng tao at ang ginawa lang natin yung feeding program, no? Tutuloy natin yan. Dito rin sa Manawag, meron tayong tinatawag na Nutri-Eskwela. Yung Nutri-Eskwela, 6 months na food program. Pagkatapos papalitan uli ng another batch. Hopefully, this 6 months na food program, yung malnourished na bata ay natulungan na malagpasan yung pagiging malnourished. Pagkatapos itutuloy ng another batch. Meron din tayo dito sa Manawag na tinatawag na scholarship program, Scholar ni Maria. Kaya malakas tayo niyan. Yung scholarship program para makatulong sa mga mahirap. At marami pang mga ministry. Meron tayong prison ministry, madalo tayo doon, Dalo Birhen. Meron tayong ministry sa hospital, environmental ministry, lagi tayong nagtatayo ng punong kahoy. Kinakatulong natin ang mga DEC at ang mga kabataan. So ang ating mga youth ay ating pinapalakas. At ngayong pandemic, mga young professionals sila yung nakakalabas kasi yung usually mga naglilingkod simbahan na may edad na no? Mga senior na-lockdown. Na-lockdown. Pero sa mga young professionals, 20 pataas, hanggang 35, ganyan, sila ngayon yung aktibo ngayon sa ating simbahan. Sila mga ganap.
At Thank you, Father. Napakadami niyo Napakarami, nakakatuwa. ginagawang kawang-gawa sa ngalan ng mahal na Birhen ng Manawag. Brother Ivan, meron ka pa bang gustong malaman kay Father? Actually, Father, noong sinabi kanina ni Father Alan yung tungkol sa jeep, bigla akong may pumasok sa aking alaala nung pagkabata ko. Diba? Kadalasan yung mga jeep, merong yung mga maliliit na parang medalyon ba Pabilog. ito? Oo, yung Manawag. sinasabit doon, tapos nandoon mahal na Birhen ng Manawag. Kaya sabi ko, talagang kahit saan ka pumunta, nakikita yung Birhen ng Manawag. Kumbaga parang po ito, no, naging kilala rin po ito sa mga traveler po, no, yung mga naglalakbay po, no, tama po ba, Father? Tama po. Tawag natin mga car hanger. Dito sa Manawag. Yung mga vendors sa labas, ang daming ginaganta na pangsabit sa sasakyan, no? Iba't ibang klase, no? Na images ng Our Lady Manawag. Nakakatuwa po. Siguro po, panghuli na lang po, tanong ko po ay, sa ilan pong salita, Father, paano po para sa inyo nagiging tanda ng buhay at pananampalataya po ang Basilika po ng Manawag? Sinasabi ng ating mga obispo, no, na kung minsan kinoconsider natin na popular religiosity itong ganitong practices, di ba? At itong ganitong practices ay ang nagbibigay ng buhay sa ating pananampalataya, nagbibigay ng kulay sa ating pananampalataya. Na ipapakita natin na buhay, no, ang pananampalataya natin sa pamamagitan na rin ng debosyon ng napakaraming mga tao. Kapag ka pumunta ka rito at nakita mo kung paanong kaintim na magdasal yung mga deboto, lumalakas din yung pananampalataya mo eh. Kahit kami mismo, tayo mismo nga pare, kami mismo dito sa Manawag, pag nakakita kami ng mga deboto, tinatanong namin saan kayo galing, no? Tapos sasabihin na, ang layo-layo pa ng aming pinanggalingan. May galing sa Sama, maniwala kayo, may galing ng Bicol, may galing sa Bisaya. At before pandemic, may galing pa akong regular na bisita from Zamboanga, no? Na nagka-travel, papaalam sa akin. Kaya kung minsan matulog na lang sa may labas, pero binibigyan namin accommodation ng Time Pilgrim Center. Nakakapagpalakas ng pananampalataya, nakakabuhay yung gano'n eh. Yung mga kabataan na ako'y natatouch, dala-dala nila yung mga sapatos, uniforme, ballpen, notebooks, gagamitin nila sa kanilang mga exam. Kung titingnan natin, siyempre, ina-advise namin mag-aral kayo mabuti. Pero ipapabless sa'yo yung bang siyempre, dadasalan yung estudyante, publishing, yung kalang simple, very simple faith, no? Na pumunta sila rito para makita ang mahal na Birhen Maria. Para sa akin, mga konkretong palatandaan yun na buhay ang ating pananampalataya. Yung pag pumunta ka sa palibot ng simbahan, napakaraming tinatawag na candle boys, no? Nagtitinda ng kandila at yun, binibili ng mga devotees, no? Nagtitirik sa likod. Pag nakikita mo silang kaintim na nagtitirik ng kandila ron, simple lamang, di ba? Pagtitirik lang ng kandila. Pero, ayun, nakikita ko na buhay ang ating pananampalataya. So, pag pumunta ka sa Manawag, siguro pag nakita mo yung mga bagay na yon, merong rosary garden, merong candle gallery, merong veneration chapel, merong lugar kung saan pwede ka umakyat, pero ngayon pinagbawal dahil sa pandemic. Kung saan, sabi kayo na may Brother Wilhelm, kung saan mo pwedeng matouch, no, yung dapat ng mahal na Birhen Maria at ibigay sa kanya yung dasal, napakagandang pagpapakita na ang ating pananampalataya ay talaga nandiriyan ang ating Panginoong Diyos, no? Nararamdaman ng tao, sila nagsasabi, no? Sila nagsasabi na kami pumunta pa rito kasi po ang aming panalangin ay pinapakinggan ng mahal na Birhen Maria, no? So, yun po. Hinihiling lang natin syempre lagi na ang mahal na Birhen Maria ay dalhin tayo kay Jesus. At syempre, ang pinakahinihiling natin sa mga bumibisita ay yung pagbabagong buhay, no? Na pagpunta nila rito, kahit paano ay nakadagdag, no, sa buhay ng pagpapakabanal, no?
At higit sa lahat sa pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos, katulad ng mahal na Birhen, sinasabi niya, do whatever He tells you, no? Gawin mo kung ano man sinasabi ng aking anak. So siguro mauning din yun na mapupunta rito na do whatever He tells you, yun ay napakalaki ng biyaya, no? Amen, Father. At ngayon po, sinabi na ni Father yung gagawin ni Father. Do whatever He tells you. Opo, ayan. Maraming salamat po, Father Alan, sa maganda ninyong pagpapaliwanag ho. Alam niyo mga kamanlalakbay, 8 years na hong parish priest, 8 years na hong naglilingkod sa Minor Basilica si Father Alan, at sigurado tayo na marami nang napakinggan na dasal, marami nang napakinggang hiling si Father Alan na idinediretso sa mahal na ina. Mga kamanlalakbay, sa atin hong challenge, narinig ho natin ang istorya ng manawag ni Apo Bakit. Katulad ng mga nanay natin, ang mahal na ina, makulit. Tawag ng tawag. May ginagawa ka, tatawagin ka. Katulad ng ordinaryong nanay, ang mahal na Birheng Maria, paulit-ulit tayong tatawagin para magpakabanal, para magpakabuti, para lumapit sa kanyang anak. At ito, para ho sa challenge natin, do whatever He tells you, muli tayong tinatawagan ng mahal na ina na manalangin. At ang pinaka mabisa namang panalangin na ibinigay sa atin ng mahal na ina, walang iba kundi ang pananalangin ng rosaryo. Panalangin natin, na naway matapos na ang pandemyang ito, makabalik na tayo unti-unti sa normal. At sa espesyal na pamaraan, mga kamalalakbay, panalangin din ho natin na dumami pa ang sasagot sa tawag ng mahal na ina, sa tawag ng ating Panginoon Jesucristo sa buhay pagpapare at buhay relihiyoso. Sabi kanina ni Brother Wilhelm, Father Alan, Father Nante, Brother Ivan, sabi, yung walang naturingang bayan ng manawag pero kaunti ang tumutugon. Kaya ipanalangin ho natin na mas marami pa ang tumugon sa tawag ng Panginoon. At syempre mga kamanlalakbay, huwag hong kalilimutan i-promote ang Facebook page, ang YouTube channel ng Minor Basilica ng Our Lady of Rosary of Manawag. Ang hindi gagawa ng challenge natin, Brother Ivan? Pangit! Pangit! So magdadasal tayo ng Santo Rosario. So mga kamanlalakbay, kay Father Alan Lopez Opi, kay Brother Ivan, kay Father JP, kay Brother Wilhelm, salamat po sa episode na ito. At bago tayo magwakas, hingin natin ulit ng maiksing pananalita si Father, ng huling salita niya para sa mga deboto ng mahal na Birhen ng Manawag, lalong-lalo na ngayong pandemya, Father. Opo, maraming pong salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na ma-guest nyo, at makasama ninyo sa napakagandang programa na ito. Para po sa ating mga deboto, patuloy lang po tayong kumapit sa ating Panginoong Diyos, sa ating pananampalataya. Lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Meron pong kwento kami mga Dominicans, na tungkol sa mahal na Birhen, na si Santo Domingo nung umakyat sa langit para nagtampo sa ating mahal na ina kasi hindi niya makita yung mga Dominicans. Walang Dominicans sa langit. Hindi niya makita. Walang Dominicans sa langit. Pagkapagod ako sa lupa, wala akong makita ng Dominicans. So lumapit siya sa mahal na ina. Sabi niya, nasaan po yung mga kapatid ko? Ba't wala ata? So binuksan ng mahal na Birheng Maria yung kanyang damit, yung kanyang kapa. At pinakita kay St. Dominic, yung mga Dominicans nasa ilalim ng kapa ng mahal na Birheng Maria. Naduro lahat. Amen. Pero nais ko pong sabihin na hindi lang po mga Dominicans, lahat po tayo nasa ilalim ng patnubay ng mahal na Birheng Maria. Ang kanyang pagmamahalan diriyan po yan lagi. Niyayakap po niya tayo, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Patuloy niyo po tayong lalapit sa ating Panginoong Diyos. Sa pa ba tayo tatakbo kung hindi sa ating Panginoong Jesucristo? Siya po ang ating Panginoong Diyos na nagpapagaling.
Siyang Panginoong Diyos nagbibigay ng kahulugan ng ating buhay. At alam po natin na ang Panginoong Diyos ay matapat. Noong panahon sinauna pa, ang mahal na Birheng Maria ay totoo po sa kanyang pangako nung siya'y magpakita ayon sa kwento sa isang magsasaka na mula sa simbahan ng Manawag ay dadaloy ang maraming biyaya. At tayo po'y nananalig na ang katapatan ng Diyos at ng mahal na Birheng Maria hanggang sa ating pong panahon ay nagpapatuloy. So, salamat po, Father. Salamat. At salamat po muli sa inyong lahat. Alam natin, mga kapatid, ang mahal na Birhen ng Manawag ay ang Birhen, ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay bago tumatawag, siya muna ay tumugon sa tawag ng Diyos para maging ina ni Jesus. At simula nun hanggang ngayon, siya nananatiling ina ni Jesus at ina ng ating simbahan. Kaya alam ni Maria kung anong saya at kaligayahan na dulot nang sumagot sa tawag ng Diyos. Tinatawag tayo ng mahal na Birhen para tumugon din sa tawag ng ating Panginoong Jesucristo. Sana nga marami pang maging pare, marami pang maging madre na mga kabataan ngayon sa kabila ng pandemya. Huwag nating sayangin ang ating buhay sa mga bagay lamang ng mundo. Minsan lang tayo mabuhay. Ialay na natin ito sa Diyos. Tugunin natin ang tawag ng mahal na Birhen. Tugunin natin, mga kamanlalakbay, ang tawag ni Jesus na maglingkod sa Kanya, lalong-lalo na sa mga dukha. Viva la Birhen! Viva la Birhen! Father, Viva la Birhen! Blessing po ni Father Alan. Final blessing, Father Alan. Sumayin niyo ang Panginoon. At Sumayin sumayin niyo rin. At pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Birhen! Salamat po, Father. Happy Fiesta po. Happy Fiesta, Father. Happy Fiesta po sa mga taga-Manawag. Malugod na inililipat ng Pambansang Museo ang panandang ito ng Basilica Minore del Nuestra Señora del Santissimo Rosario bilang pambansang yamang pangkalinangan na matatagpuan sa Manawag, lalawigan ng Pangasinan. Buong pusong sumasang-ayon ang mga tatanggap na panatilihin ang kaayusan ng panandang ito. Bilang katunayan nito, ang mga kinauukulan ay lumagda ngayong 17 ng Pebrero sa Manawag, Pangasinan. We are here to fulfill a civic duty. The government of the Republic of the Philippines has granted a title to the Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag as a national cultural treasure. It is a recognition that the Dominicans in the Philippines, as in the past, have been contributing not only to the growth of the Catholic faith, but for the promotion of culture, for the progress of peoples, for the pursuit of peace. So many people go to Manawag for so many reasons. Some people come here asking for blessings. Some people come here thanking God for blessings. Some people come here just to come here. Some people come here passing by from Baguio or to Baguio or to the rest of northern Luzon. But there is one thing sure about Manawag. People come here because here there is a lady who calls. Here there is a lady who invites us, "Come to Jesus, my son." Here there is a lady who invites us, "Follow Jesus, my son, as I have followed him all these years." Since day one, this has been already a treasure for all of us Dominicans, and that can be attested through the historical accounts that have been read to us a while ago.
the entire complex, including the image of Our Lady, the movable and immovable properties intrinsic to the cultural significance of the property, is of no doubt, after its full assessment by our panel of experts, possesses outstanding architecture, cultural and artistic significance, imbued with vibrant history, culture, and tradition that is worthy of preservation for our future generation. Today, we commit ourselves to be the leading government agency in protecting the protection and preservation of this church and its complex. With great joy, I accept this recognition and thank you very much. The Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag has truly become a place of encounter. What do we encounter? Who do we encounter in this Basilica? First and foremost, here in this Basilica, we encounter the past, the present, and the future all together. When we look at the face of the beautiful Virgin of Manaoag, we know that we are not the first to look at her. We are not the first to gaze at her. Millions and millions of Filipinos, millions and millions of children of God have gazed upon that image. And when we gaze on the beautiful face of Our Lady of Manaoag, we unite ourselves with all those who have gone ahead of us and have closed their eyes, carrying in the memory of their hearts the beautiful voice of the Lady in Manaoag who calls us to her Son. Because here in Manaoag, we are sure that long after we have died, countless of generations of Filipinos would still come here and look at the same Lady we look at now, and pray to the same Lady we pray to, and be blessed by the same Lady who blesses us now. Here in this Basilica, the past, the present, and the future encounter us. This building, with all its treasures, is our gift for future generations. That is why we must preserve it. That is why we must protect it. That is why we must safeguard it. I think it is just right that commerce and business be away from the place where we encounter God and His Blessed Mother. Here in this place, we encounter one another, starting as strangers, and then becoming friends, and then becoming brothers and sisters. Thank you for coming to this place of encounter, when the past, the present, and the future come together. Thank you for coming and staying in this place of encounter, when friends become brothers and sisters, and faith is promoted. Thank you for making this place a place of encounter between God and man. The human and the divine come together in this Basilica. The spiritual and the material embrace each other. Here in this church, we declare God is here, and we are here, and we pray that those who look at the Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, looking at the people who come here, will exclaim, as they exclaimed at the first Christians, see those Christians, how they love one another.